Hello guys, so nandito tayo sa episode 7 7. ng The Red Door Podcast PH. After na ano na naman, 2 weeks naputo ba? na naman. Hindi, 1 week lang ata. 1 week, 2 weeks, oo. 2 weeks. Ay! 1 week, Oh, kasi 1 week. ipopost natin to bukas. Oo. So yun, Wala today is Friday the 13th. Oo, yan. Kaya kinontra ko yan. Freddy ako. Kinontra ko si Jason kasi di ba? Naalala mo yun? Ay, si Jason, no? Ay, nasa, Nakaupo. Ay, ito nga, nasa likod. Kasi di ba yun yung niya, nakalaban niya sa Freddy Freddy versus versus Jason. Ayan. Wala Ano ba tawag dyan Marami tayong viewers yung nag-antay siguro sa episode na to. Pero kasi hindi maiwasan parehas tayo nagkasakit di ba? Nagkasakit ka. Una ako, tapos sunod siya. Tas ako naman. This week sa'yo, no? O last week din? Neto lang, bago lang, kakagaling ko lang din actually. Mm. Hindi maiwasan, nag-iiba-iba kasi yung panahon di ba? Parang tapos na ata yung ngayon, habagat season. Flu season na. Ano? Flu season. Oo, yan na nga. Yan na yung masamang epekto na yan. Oo. Pero, katulad nga nung promise natin sa kanila nung nakaraan is kasi parang ang dami. Alam mo, Paps, nung naalala mo yung last episode natin na nagbasa tayo ng mga stories, Oo. submitted stories. Mm. Nung time na hindi tayo nakapag-shoot, inulan ng mga Ng kwento? Oo, ang daming nag-submit ng stories sa sa email. Teka, chine-check ko nga ngayon. Ako madalas ako nag-check lalo nung may sakit ako, nagbabasa-basa ako. Ang daming magaganda na nag-submit ng stories. Well, naisip natin na yung episode ngayon is gawin natin more on tayo, submitted stories. So itong episode na to ay submitted stories episode. Yes, correct. Okay. Tama. Sige. Okay. Actually, tinignan ko din yung sa akin. Meron ditong mga kwento na sinend doon sa email natin, yung tawag na? midnighttito sa gmail.com. Ayan, makikita nyo dyan. Kung meron din kayong mga kwento, gusto nyo ihabol, pwede kasi pwede namin yung basahin. Ihalo natin sa mga susunod na episodes Yes, para sa mga viewers natin, makikita nyo na nandiyan na naka-display, and doon naman sa mga listeners natin, ang email address kung saan kayo pwede mag-send is midnighttitos@gmail.com. Tama. Ayan, naka-flash dyan. Ayan. So since ikaw naman yung yung nag-bring up, meron ka na bang napili na kwento? Meron. Actually, sinubmit to ni Carlo Arellano. Kailan Nitong September 28. So medyo may katagalan na. Tatlong stories yung sinabit niya. Magaganda yung mga sinasabit niya. So, ano yan? Personal experiences niya? hindi. Sa ang pagkakakwento niya dito sa first story, nabasa niya lang din daw ito. Okay, so parang niya na lang to, kinuwento niya na lang ulit siguro based sa kung paano niya nabasa dati. Okay. So umpisahan ko na. Sabi ni Carlo Arellano, "Hi, I'm a new fan of your podcast. Na-enjoy ko yung style nyo ng pag-deliver ng horror stories, parang magkaibigan na nagkukwentuhan lang." O Parang hindi kasi talaga kami magkaibigan parang lang. Parang lang. Hindi, pero 'di ba yung natin, yung style natin is parang lang. Yun nga, nagkukwentuhan lang Actually, madami nga nagko-comment niyan kahit sa Spotify na parang pag nanonood daw sila, parang sila yung pangatlong tropa na nakikinig lang. Siguro kasi, baka kasi tayo, wala tayong script na sinusundan. Siguro. Parang ang kinukwento lang natin yung mga stories based kung paano natin naalala. Okay. So mabalik na tayo. Share ko lang yung nabasa kong story, although di ko na maalala kung sa libro or sa net. Okay? So tama nga ako na nabasa niya lang din tong story na to. It was Christmas Eve sa bahay ng isang pamilya. Nagkakasaya ng lahat, kaso nakita nung tatay na inaatake ng asma ang kanyang anak. Sa sobrang tindi ng atake sa bata, nagkukulay asul na at hindi na umuubra ang inhaler. Ganun ba talaga pagka Hindi, nagiging blue 'di ba kapag bluish kapag kulang ata sa oxygen, hindi ko alam. Oo, pero parang sign 'yun na grabe na talaga yung asma Kasi ako wala naman akong asma nung bata ako. Pero based blue sa kasi parang alam ko blue o violet. Parang gano'n, parang naalala ko yung gano'n. Ang medyo tragic kasi biruin mo Christmas Eve pa nung nangyari. So ayun nga, so nag-decide yung tatay na isugod na sa ospital yung anak. Nakarating sila sa emergency room. Kaso nung panahon na yon sobrang busy dahil maraming sinusugod na agaw buhay na. So syempre, yun ang inuuna ng mga doctors and nurses. Sinabihan na lang muna siya ng isang nurse na mag-intay at umupo na lang muna sa may mag-intay at umupo na lang muna na may mabakanting doktor. Okay, so nung time na pumunta sila nung ospital,
maraming ring tao, no? Mm. Ano to common scenario to sa mga public hospitals. Public hospital. Oo. Pero ito parang ang tragic nitong time na to kasi Christmas. Tapos may nangyaring ganyan. Oo. At saka Christmas tapos ang dami ring tao dun sa hospital yung time na yun. Ang naalala ko nung nung medyo bata pa ako, nangyayari to New Year's. New Year. Oo, di ba? No, nga napuputokan. Oo, medyo nabawas-bawasan na nga lang ngayon kasi parang medyo Bawal naghigpit na. naghigpit na sa paputok So, ayun na nga. So, dahil maraming tao, sinabi muna nung nurse na mag-antay, di ba? Kasi mag-aantay sila ng bakanting doctor na pwedeng umattend dun sa mag-asikaso dun sa may batang may sakit. So, ayun, umupo yung tatay at humagulgol. May lumapit sa kanilang doktor. Nagpakilala. Ako ho si Dr. Padua. Ano ho bang nangyari sa anak nyo? So sa wakas, nagkaroon din ng bakanting doktor. Ipinaliwanag ng tatay kung ano nangyari. So sinabihan ng doktor yung tatay na sumunod sila sa isang kwarto. So yung doktor nag-administer na ng mga gamot sa anak, umaliwalas yung mukha ng bata na wala lahat ng sakit. Inadmit yung bata for further monitoring. So after siguro nung matagal nilang pag-aantay, may nabakante ng doktor, no? Tapos pinuntahan sila agad. Padua. Oo, Padua. So tumawag yung tatay sa family na wag nang mag-alala at stable na anak nila. Bukas na sila dumalaw ng umaga at nakatulog na din ang tatay. So sa awa ng Diyos, dahil dito kay Dr. Padua, naging okay na yung anak nila na inatake ng asthma. So next morning, nagising yung tatay dahil may nagkukwentuhan na nurses sa kwarto. Paano nangyari to? Sa kwarto nila mismo? Siguro kung saan yung room na inadmit yung bata. Kasi 'di ba sabi niya doon sa story is pinagpahinga na sila. So nakatulog na rin siguro yung tatay katabi ng anak. So next morning nagising yung tatay dahil may nagkukwentuhan na nurses sa kwarto. Paano nangyari to? Pirma nga ni Dr. Padua to at kumpleto ang medical charts niya. Sakto naman dumating ang nanay ng bata. So yung tatay umalis muna para bumili ng almusal. Nung nasa bandang lobby na siya, nakita niya yung dalawang nurse na nag-uusap kanina sa kwarto. Nakatingin sila sa bulletin board, may nakapaskil. All available hospital staff are requested to proceed to the chapel this evening to celebrate the death anniversary of Dr. Padua. Death anniversary? So patay na yun? Yung tumulong sa kanila? Ibig sabihin, patay na pala, no? Galing. Naalala mo yung last time na topic natin, di ba? Parang na-topic natin yung mga ganitong klaseng multo, yung mga matulungin. Kasi yung sa'yo, tumulong sa car crash. Tama? Yung nanay. Oo, yung nanay. Tapos sa akin naman yung nagbigay ng kandila dun sa bata. So itong story nito, siguro medyo similar siya dun sa mga naging topic natin ng dulo. Pero ang galing no, parang twist niya. Which is Pero ang malupit doon, may mga charts no, tsaka may pirma daw. So ibig sabihin, siguro parang kahit sa kabilang buhay, ginagawa pa rin ng doktor yung mga duties niya, no. Siguro nakita niya na walang bakanting doktor na pwedeng umattend dito sa bata na to. Siya na yung gumawa ng way. Ang galing, no? tapos Christmas pa yun. Oo, tama, no? Ang galing, no? Ang tragic. Dahil nga ganun. Ay, Christmas tapos death anniversary ng doktor. Ibig So, sabihin, Christmas din siya Christmas din siya grabe ang galing. siguro tinutulungan niya yung kasi alam niya siguro kung gaano kalungkot mamatay ng Christmas. Oo, no? Tama, ang galing. Nakaka-touch siya. Although nakakilabot siya kung talagang sa'yo mangyari, pero nakaka-touch pa rin yung story niya. Ikaw, meron ka ba dyang Ito naman sinend sa akin sa sa email ko kasi sa personal TikTok email mo? ko minsan may nagtatanong kung saan pwedeng i-send yung mga ganitong kwentos. Hindi ko nare-replyan. Siguro nagsisend sila dun sa sa TikTok ko kasi may nakalagay na email dun sa may Sa bio? Oo, sa bio. Sa bio. Doon nila sinesend. Ito, galing to kay Aaron Cowries. Ayan. Sinend niya to September 24 pa. Tagal na. Nung araw ata to mismo ng episode natin. Nung last episode. Ewan ko, hindi ko maalala. Ito 28 yung akin eh. Sige nga, parinig nga ako ng story na yan. Ito naman, galing nga kay Aaron Cowries. Lagi ka na yung pangalan mo dyan. Tapos sabi niya, nangyari ito nung nag-aaral pa ako sa Miriam. So Miriam College to. So, pero hindi, Saglit lang. pangalan Aaron eh. May babae ba sa Miriam College? May hindi, lalaki. Ay, nga, may lalaki ba sa Miriam College? Alam ko meron na. Meron, neto na lang. Neto na lang. Yun. Pero tingnan natin kung ano pa. Actually, hindi ko pa ito nababasa. Hindi mo pa nabasa. Nangyari ito nung nag-aaral pa ako sa Miriam.
Sa totoo lang, pinilit kong kalimutan to pero nakita ko nung nag-scroll up sa messenger ko, mahilig kasi ako mag-save sa messenger ko ng mga important things kagaya ng account ko sa Gmail tapos mga quotes. Oo, yung i-chat mo yung sarili mo. Ganyan din ako eh. Chat ko yung parang Reminders. hindi, Ganun minsan. pati kunwari pag may nakita akong something na article na gusto ko, isi-send ko sa sarili ko mismo sa Messenger. Parang yun yung bookmark mo. Oo. Yan. ALS ako niyan. Hindi rin ako mahilig masyado sa pag-aaral kasi nawili sa barkada at di rin naniniwala sa mga kababalaghan hanggang sa may nakuhaan akong ganito. Mismo, uwian na namin yan. Bali bago kasi kami mag-uwian nun, ihing-ihi ako niyan at syempre nag-CR muna ako. Tapos pag picture ko niyan, tinignan ko kung okay naman kasi ima-my day ko sana. So ibig sabihin medyo bago lang. Bago lang. Oo. Bago lang. My day ko sana. Pero nung pagkita ko, unang kita ko palang alam kong may mali. Kasi ako lang talaga ang tao niyan at wala akong kasabay o wala akong nakitang tao o lumabas mula sa mga cubicle ng CR. Tandang-tanda ko yung mga nangyari. Kasi pag picture ko dyan, tumakbo ako ng mabilis malabas, tas sakto naman may nakakita sa akin na madre. Sa Miriam kasi maraming madre tapos nagtaka siya sa akin bakit daw ako namumutla. Hanggang sa alam kong nagulat siya sa mga sinabi ko kasi ang sinabi ko nun sa kanya, pwede mo po ba ako samahan saglit sa CR ng panlalaki, miss? Naku, magugulat naman talaga ako kung madre ako tapos sinabihan ako na samahan mo ako sa CR. Oo. Pero hindi sinabi niya ba kung ano yung pakay niya? Bakit hindi siya pa siguro. papasama? Tapos sabi niya, miss po kasi ang tinuro sa amin na tamang itawag lalo pag madre, hindi po ma'am or teacher. Di ko alam yun ha. Well, kung may mga taga Miriam sa inyo, nag-aaral sa Miriam, confirm nyo nga kung talagang totoo na ang tawag nyo miss. dapat sa mga madre is miss. At ayun na nga, sinamahan niya naman ako. Nandun lang po siya sa pinto bago mag-CR. Parang nakahawak yung isang kamay niya sa pinto para hindi sumara ang CR, panlalaki. Nakatingin lang siya sa akin at alam ko nagtataka pa rin siya sa akin. Ganun ako kumilos. Tapos binuksan ko lahat ng cubicle dyan. Tama nga hinala ko, walang tao. Sabay sabi ng madre na may nagparamdam rin ba sa'yo dito. Sabay hawak sa balikat ko. Di ko ma-explain yung pakiramdam basta sobrang takot na takot ako ng mga oras na yan. Di ko na pinatapos yung sinabi niya. Tumakbo na ako ng mabilis. Pero alam kong may sinasabi pa siya nun. Di ko na masyado pinakinggan basta ang gusto ko lang makaalis agad doon hanggang sa makarating ako sa unang guard. Nagtaka din sa akin bakit pawis na pawis ako at namumutla. Di ko na lang din sinabi hanggang sa di na ako pumasok niyan. Sa iba na lang ako nag-aaral. Uy, ngayon meron siyang picture. Ito yung creepy na part ha. Kinilabutan tuloy ako bigla. Kasi pinapakinggan ko yung story tapos nakisilip ako. Hindi ko alam. Ayun, may picture pala na sinend sa babae. Send ko yung picture. Hindi, makikita nyo yung picture. Pero ipapakita ko yung picture. Ito yung picture niya. Ayun o, parang may dumaan sa likod niya na something na walang ulo. Tama ba? Walang ulo no? Ayun o. Ipapakita ko rin dyan yung mas clear Patingin na. nga ako ng maigi. Para sa mga viewers natin, ang makikita nyo, para sa mga listeners, Oo. ang pinaka-itsura ng picture niya is nagse-selfie siya, mirror shot. Tapos sa likod niya is parang may naka-uniform din. Kaso ang problema nito is parang walang ulo. Walang ulo. Pero ina-analyze ko hindi naman sa pagiging skeptic pero parang ang tangkad, Paps, no? Kasi yung collar line niya nandun na sa uluhan nung Oo. Tama ba? Oo, di ba? Ngayon, So ibig sabihin kung ganyan katangkad, kung dumaan yan, makikita mo. Plus, ini-imagine ko yung forma ng ulo kung Dapat possible ba nakasobra. na magtago. Hindi mukhang kayo yan nakikita nyo naman ngayon yung picture na naka-display diyan. I-analyze nyo na maigi kasi ako parang medyo na niniwala ako na baka Something. may something kasi ang hirap imaginein kung paano hindi nakita yung ulo di ba? Lalo't kung matangkad yan. Ang tangkad Kinilabutan tuloy ako. Ayun, let us know kung ano yung tingin nyo dito. Kung nasa Spotify kayo, kung gusto nyo makita yung video, pwede nyo panoorin sa YouTube to, episode 7. Tapos, ayun, hanapin nyo lang. So, yun, maraming salamat Aaron Cauriz sa pag-share nitong kwento at syempre sa photo na to. Ayun, sana kung may kwento ka pa.
Oo, pero Share mo. naisip ko lang no, ang dami pala talaga mga mga kababalagan sa universities. Sa university, lalo na yung mga nasa Manila. Yan, madami. Naalala mo yung yung napagkwentuhan natin last time dun sa St. Paul University na parang walang salamin sa mga ano nila. Oo, sa mga bathrooms ng St. Paul. St. Paul. Kasi sinasabi nila na may mga estudyante daw na nagre-report na sinasabi na may nakikita daw silang Reflections. estudyante pa, multo na isang estudyante din na babae dun sa reflection ng mga salamin. Di ba? Kaya tinanggal. Oo, kaya hindi daw naglagay ng Saan salamin. to? St. Paul, no? Oh, St. Paul. All girls. Ito talaga all girls to. Ah. Pero may mga nagsasabi naman din na hindi daw Hindi to totoo. Kasi ang katotohanan daw kung bakit daw wala daw salamin sa St. Paul is may mga estudyante daw na panay ang labas. Tapos panay ang panay ang retouch, panay ang gamit ng ng powder room kung tawagin nila. Yan. Kung may mga nakikinig dito na galing sa St. Paul, pwede nyo ba i-confirm sa amin kung yung mga restrooms nyo merong salamin or urban legend lang talaga to na kumalat tapos hindi namin ma-confirm kasi wala kaming kilala personally dun sa Sa St. Paul nga. Pero ngayon inaalala ko pa rin naalala mo yung napag-usapan din natin na nakaraan yung ole-ole na na story. O, di ba nakakatakot? University din yun no? Ikaw, may naalala ka pa bang kwentong kababalagan sa mga universities? Sa university, yun nga, kasi yung ole-ole mo, meron yung version sa amin, sa Lyceum dati, yung uyayi. Yung naman sinasabi daw. mong uyayi. Oo, na... Di ko alam kung ba't parang naririnig ko yung ole-ole tsaka uyayi. Parang yung word pa lang pag tumama sa tenga ko, medyo parang kinikilabutan Oo, ako kasi agad. tayo hindi tayo familiar dun sa word na yun no? Yung parang, ano bang ibig sabihin nun, di ba? Pero hindi nung sinabi mo yung ole-ole, kapag nakikita ko up-up, halimbawa pag may ginagawa ako, tapos naisip ko lang yun, parang ayoko tumingin sa taas Oo. Ako naman, ni-research ko naman kung talagang Up ang yun. katumbas ba ng word na ole-ole is up. Wala naman, parang wala naman ako nakitang matibay na proof na yung up talaga is ole-ole. Siguro talagang lang siya, make-up story. Ginawa lang. Pero, ang isa talaga sa mga story na masasabi kong pinaka nakakatakot pagdating sa mga university ghost stories is yung nagdasal tas sumabay. Ano ba yung kwento niya? Sige nga. Maraming version na tong kwento na to Marami na ring dahil sa dami ng version niya, marami na ring school na nagsasabi na sa kanila daw nag-originate yung story. May mga nagsasabi na hindi wag na tayo magbanggit ng school. Sige. Basta ganyan, na parang ang pinakakwento, ang dami na ring version ng kwento Pero Urban legend talaga. Oo, parang basta ang parang pinaka story nito is ayun, may nakita siyang babae. Yung ibang story nasa library daw nakita yung babae. Yung iba naman nasa CR. Tapos syempre yung yung basic instinct mo na kapag nakakita ka ng multo, Dadasal. pipikit ka tapos magdadasal ka. A second yan kasi para sa akin una ko Tatakbo. Oo. Pero siguro yung pag sa sobrang nag-order takot ka mo, na. pipikit ka, magdadasal ka. Ganun daw yung ginawa. Pumikit, nagdasal. Eto, based din doon sa story, iba-iba rin yung dasal. Merong story na ang dinasal daw is Our Father. Meron namang iba na sa story ang dinasal is Hail Mary. Basta ang parang pinaka nung story na to is nagdadasal siya, nakapikit siya, tapos pag binuksan niya yung mata niya para i-check kung nandyan pa ba yung yung nakita niyang entity, madre ba or babae. Pagbukas niya ng mata niya, nagulat siya. Kasi nasa face to face na sila. Tapos dinudugtungan yung dasal niya or sinasabayan siya. Grabe. Di ba? Nakakatakot Di ba, ano pa nga yan? Sumikat pa nga yan sa TikTok. May video yan, di ba? Oo, sa TikTok. Sumikat sa TikTok. Ginawa ni Bianca Malora. Iba rin na naman yung version ni Bianca Malora. Anong Mallorca? Mallorca. Kay Bianca Mallorca. Mallorca. Ano naman to? Nangyari naman to. Camping naman ng mga Girl Scouts. Di ba? Iba. Talagang alam mo na Na parang, urban legend lang na napagpasapasaan. At saka, kung tutusin, parang na-publish na rin ata to dati sa Philippine Ghost Stories. Oo, true. Alam ko. Ay, speaking of, alam nyo ba guys na yung True Philippine Ghost Stories ay i-republish ng Psycom. Sa lahat? Sa lahat ba? Lahat ba ng volumes? Alam ko lahat ng volumes. Sana lahat ng Psycom
Publishing. Ang Baka pinaka- naman. Ang pinakaunang nalaman ko is magkakaroon ng 2023 edition. Ano yan? Reboot ba ang Hindi. Ako hindi. Nagko-collect Alam ko ulit lang. sila. Okay. Pero ngayon, anong sabi? I-republish nila i-republish. from beginning. Pero sana gawa na lang sila compilation na isang Meron na Paps dati. The best. hindi. I The mean best of gusto ko true yung Philippine. yung makapal na libro talaga. Oo, gets. Yung nandun na lahat, wag na yung purpose. Kasi nasa yung nga pala, meron akong binili dito na libro na recently lang. Salamat sa tawag doon? Big. Asa yan? Fully book? Sa Fully Book. Ayan, ito. Maganda rin to. Scary Stories to Tell in the Dark. Tapos itong More Scary Stories. Meron pa itong pangatlo Scary Stories 3. Kung mahilig kayo dun sa mga parang true Philippine ghost stories na klase ng stories. Ayan, ito nasa Fully Book to. Bili kayo, magkano? Mura lang yan. Napanood mo yung movie niyan? Actually, nung binasa ko yung una, itong Scary Stories to Tell in the Dark, yung mga kwento, andun sa movie. Okay. Parang, for example, ito alam. Napanood mo na ba yun? Oo. Meron dito yung yung Mitaido T. Walker. Yung katawan, yung mga parte ng katawan na nahulog sa chimney. Oo. Yun din yan. Ito yan. Ang pinaka kasi sa akin yun, parang pinaka memorable kasi sa akin yun yung parang mataba Yung puti. na white. Oo. Nasa hospital sila ba? Hospital ba? Oo, yung mataba. Yung parang Jabba the Hutt na maputing version. Ayun. Uminit din ba yung kwarto doon? Oo, Jabba the Hutt. Tuloy. Meron pa ba may kwento ko pa ba dyan na napili? Or Meron pa. O gusto mo? Ikaw muna o ano? Ikaw, meron ka ba may share dyan? Ito, meron ako Sige. Actually, lahat to, nabasa ko na, tapos parang hindi ko na maalala yung mga ibang kwento. So, pumipili na lang ako randomly, tapos tinitingnan ko kung okay ba yung mga kwento na naisip ko. Pero alam ko naman na yung mga kwento nyo naman is worthy of sharing. Ayun, itong kwento na to, ito bago lang October 5. Galing to kay Bernadette Virtudazo. Yan. Okay. Hi sa'yo, Bernadette Virtudazo. Thank you sa pag-send ng story. Yun. So yun, since madalas dumaan sa FYP ko, yung mga videos and contents nyo po, naisip ko na i-share din yung experience ko. And FYP is yung For You page sa TikTok. So, kung meron kayong TikTok, pwede nyo kaming follow. TikTok ko is Tito Ian Lee. Sa akin, Tito James Zhu. Ayan, follow nyo lang. So, ito yung kwento ni Bernadette Virtudazo. Way back 2022 last year, di ko na alam yung exact date, but if I'm correct, around 2 a.m. siya. That time, kakatapos ko lang mag-phone. Nasanay kasi ako magpuyat kahit ako na lang yung gising. And nasanay din ako na kapag matutulog, nakatakip yung braso ko sa mga mata ko. So parang ganyan. Kasi may mga tao na ayaw natutulog ng may liwanag. Ayun. So, nasisilaw kasi ako sa liwanag ng ilaw. Di po kasi kami sanay na mag-lights off. Pero may nakikita pa din yung yung isa kong mata. Kumbaga, isa lang yung natatakpan. Okay. So, 50% off lang yung gusto niya. Hindi. So, yun. Nakita ko si mama papuntang CR. Sure ako na siya yun kasi yung dress na suot niya and yung lakad, tas hulma ng katawan, kahit tulala na lang ako, di pa din ako makatulog, hindi ko po alam, pero parang may pumipigil din sa akin na makatulog, na parang intayin ko muna si mama makabalik sa higaan niya. Tapos tsaka na ako matutulog. Kasi minsan may ganun pag nakahiga ka sa peripheral vision mo, pag may dumaan, makikita mo. Diba? At saka kahit sa peripheral niya lang nakita yon, dahil mama niya yun matagal niya nakilala. Alam niya, siya na mama niya yun. Tapos, 15 to 20 minutes after, nagtataka na ako, di pa din lumalabas sa CR si mama. Di kasi siya nagtatagal sa CR ng ganun katagal kapag ganitong oras. Tapos ewan ko, pero parang yung mga paa ko, kusa kumilos papunta sa higaan nila mama instead na sa CR. Laking gulat na lang niya. Tapos nagising yung diwa niya nung nakita niyang tulog na tulog sa higaan yung mama niya. Okay. So, sino yung dumaan? Sino yung nakita yung dumaan? Hindi na daw siya nagtangkang gisingin yung mama niya. Kasi iniisip niya na lang na wala lang yon since di naman nabago sa kanya yung ganung experience. Tapos kinabukasan niya na lang na-realize na wala siyang kahit anong narinig na kahit anong tunog na galing sa CR after nung akala niyang pumasok. Na may pumasok. So, ayun, yun yung kwento niya. So, parang case na naman to ng Doppelganger. Doppelganger na naman.
Minsan, minsan napapaisip nga ako nung katulad nung nabanggit ko last time na kung ang doppelganger ba is ano ba yon? Nalito ka ba? Or nalito din yung isa? Diba? Katulad nga nasabi mo last time, no? Na parang, pero ito yung nakapagtaka. Paano kung kayo lang talaga yung tao na nakatira doon? Parang, hindi ko pwedeng malito na ibang tao yun. Kasi yun lang yung pwede mo nakita. Correct. Pero kung wala siya, paano mo siya nakita doon? Tinanong niya ba kinabukasan kung Hindi niya sinabi. Pero kasi kung ako yun, tatanungin ko para ma-confirm. Nag-CR ba kayo kagabi? Mga around 2 AM? Kasi baka na ano siya eh. Naalimpungatan. Or baka na naginip siya. Pwede rin. Or pwede rin nalingat siya, hindi niya na nakitang bumalik. Diba? Ay, hindi niya nakitang lumabas doon sa CR. Yung parang halimbawa, sa nalimpungatan siya, nakita niya dumaan. Tapos nakatulog na siya. Tapos akala niya hindi dumaan, pero nakadaan na pala. May lito eh. Pero, pwede rin. Pero kahit na nakakatakot pa rin yun. Ayun, sabihin nyo, Bernadette, tinanong mo ba yung mom mo nun after pagkagising mo sa umaga? Kasi, pwedeng ganun yung nangyari. Pero syempre, feeling ko, natakot ka. So, ibig sabihin, baka na-confirm mo na. Pero, message mo kami kung ano yung nangyari after. Kung meron kang gustong idagdag. Yun lang. Katakot. Pero naisip ko nakakatakot. Kung sa'yo nangyari, no? Lalo na nakita mo Hindi, sabi niya naman, nakita niya naman doon, peripheral lang. So, pero kahit na. Saan kilala mo? Anyways, ayun na nga. Meron ka pa ba dyan? Yes, meron pa ako. Marami nag-send ng stories. Ito nga sa akin pa lang to eh. Yung dun sa email, ang dami din eh. Well, sa mga susunod naman ng mga episodes, susubukan natin na mabasa lahat ng mga na-send sa atin. Kaya yung iba na yung ibang mga nag-send na hindi pa nababasa yung story, don't worry kasi mababasa din namin yan sa mga future episodes namin. So ito, sinento ni Vanessa, okay? So, hi po, sir. Hindi, natatawa kasi kami kanina. Kasi, basta, panoorin niyo yung dulo nitong video na to. May mga outtakes kami doon. Kapag natakot kayo masyado sa episode na to, panoorin niyo hanggang dulo. Balikan nyo na lang. Okay. Para mawala. Makita nyo yung mga bloopers. Mga bloopers. Okay, so, hi po Sir Ian and James. I'm Vanessa. One of your fan po ako. From TikTok to YouTube. Sana po mapili yung real life experiences stories ko. Actually, marami po ako nakakatakot na experience, lalo na sa dati namin tinitiran sa Pampanga. Pampanga? Uy, Pampanga. Marami tayong kaibigan dyan sa Pampanga na mga lagi nanonood sa atin. Hi, shout out sa'yo, Abby Di Macali. Tsaka si Roma May De La Paz, tsaka Irina Valdez. Yun, ang daming from Pampanga, no? Bigyan na lang po natin ito ng title na Papag. Okay. Papag sa Pampanga. Okay. Hindi ko na maalala yung year kung kailan ko na-experience ito. Pero sa pagkakatanda ko, first year high school pa lang ako that time. Nanonood kami sa TV afternoon yun. Bigla tuloy nabalik sa akin yung memories nung High school siya? High school siya. Siguro kung kaedad ko tong si Vanessa, malamang high school din ako ng time na to. Talagang ugali na natin yan 'di ba? Lalo na nung may anime authority pa. 'Di ba? Nanonood talaga tayo ng anime sa hapon eh. Sa TV hindi pa kausuhan ng noon. Wala pang social media masyado noon. Okay, so yun na nga. Nanonood kami sa TV afternoon yon. Nakaupo kami ng bunsong kapatid ko sa bed. Ang bed frame namin is yung tinatawag na papag. Made of wood yung bed frame na yon. Then suddenly may naramdaman kami na kumakatok sa ilalim ng papag. Weird Ang papag ba is parang klase ba siya ng bed frame o para sa akin ang papag is kama siya or higaan siya nagawa sa kahoy. Pero dati kasi may papag kami. Papag lang talaga literal. Pinapatungan lang ng manipis na comforter. Walang kutsyon na makapal. As in, so ang papag bed frame? Oo, parang gano'n. Okay. So ayun na nga, babalik na nga tayo. Nakaupo kami ng bunsong kapatid ko sa bed, ang bed frame namin is yung tinatawag na papag. Made of wood yung bed frame na yon. Then suddenly may naramdaman kami na kumakatok sa ilalim ng papag. Weird. Sa pagkakatanda ko, mga 2 katok yon. So nagkatinginan kami ng kapatid. Dahil wala namang malikot sa amin 2 para tumunog yung papag. Hinina ko yung volume ng TV para masigurado kung may kumakatok nga sa ilalim ng papag. Mga ilang seconds lang kumatok ulit.
Pero this time mas malakas and 3 times na. Uy, katakot. Papag. So, ibig sabihin, nasa ilalim ng kama. Nasa ilalim. Kasi may mga papag na parang alam mo yung mga lumang bahay na naka-raise lang yung bahay tapos alam mo yung nakaangat lang sa lupa. Okay. Yung parang may babuyan sa ilalim. Oo. Minsan ganun lang eh. Oo. Ayan, okay, sige. Anyway. Pero feeling ko at hindi to. As in parang nanggagaling ata talaga yung kumakatok Sa sa ilalim. So may may tao sa ilalim. Oo, ganun. May something sa ilalim. At saka, hindi sila parang hindi lang parang guni-guni nila eh. Kasi inantay daw nila ulit and after nung 2 katok, kumatok daw ulit 3 times. Mas malakas na. Ramdam na ramdam talaga namin yung kumatok sa ilalim ng papag. Sa sobrang takot namin, binuhat ko, kapatid ko, then lumabas kami ng bahay. Naiwan na naka-open yung TV and electric fan. Wala na ako pakialam that time kung mapagalitan ako ni mama dahil iniwan ko nakabukas yung appliances. So that is the first time na ma-experience ko yung kumakatok sa ilalim ng papag at nasundan ulit ito. Okay? So hindi lang pala isang beses nangyari. Ito yung next na story niya. Sa papag na yon, dun kami natutulog ng pangatlo kong kapatid. So one night, hindi kami agad makatulog. So ginawa namin, naglaro muna kami ng game sa cellphone. And nagkwentuhan din kami habang nakahiga na. So tama nga ako, Paps. Feeling ko tong time na to, matagal na to nangyari. Kasi biruin mo, ginagamit nila yung cellphone para maglaro ng games. 'Di ba? Hindi sila gumagamit ng social media. So ibig sabihin, Space Impact, feeling ko ito yung time na Nokia days pa to and mga Snakes and Space Impact ang laro sa cellphone. Then suddenly, may naramdaman ulit ako and narinig na may kumakatok ng mahina sa ilalim ng papag. Akala ko ako lang nakaramdam and nakarinig. Pati pala yung kapatid ko naramdaman and narinig niya rin. So hindi namin pinansin para hindi kami magtakutan. Pero naulit na naman yung katok at this time mas malakas and 3 times ulit yung pagkatok. Sa sobrang takot namin, nagtakip na lang kami ng kumot hanggang sa nakatulog na kami. Ayaw namin tignan yung ilalim ng papag kasi baka may iba kami makita at mas matakot kami. Oo nga naman kung ikaw, di ba? Hindi ka talaga titingin sa ilalim kasi Oo, baka alam mo yun. O kaya, Paps, pag silip mo na ilalim, alam mo yung pabuelo pa lang siya ng katok tapos tinignan ka ng gano'n. Yung nakita mo yung pag ganun pala. Oo, yung gano'n ka. Katakot. Ito na, continuation story. Madalas na namin na-experience yung kumakatok sa ilalim ng papag. So nung nairita na ako dahil gusto ko na matulog, nung kumatok ulit yung sa ilalim ng papag, ang ginawa ko, kumatok din ako ng malakas. Pabalik. Oo. Then tumigil na yung kumakatok. So every time na kumakatok yun, kakatok din ako, pabalik and titigil na siya nun. Pero ni minsan hindi ko na sinubukan na tignan yung nasa ilalim ng papag pag may kumakatok. Pag umaga naman kami, malinis yung ilalim at lagi din winawalis ng mama ko. Sana po magustuhan nyo itong story ko. Actually, one of my nakakatakot na experience ko lang yan sa bahay namin. Next time po mag-share ulit ako. Thank you. Okay, so ayun, Vanessa, kung if may ka pa, nakakatakot na experience sa bahay niyo sa Pampanga, send mo lang sa amin. Tapos, invite mo na rin kami. Sa Pampanga. Pero, alam mo sobrang simple nung kwento. Kung itutusin, katok lang eh. Pero di ba isipin mo kung saan siya nanggagaling? Oo. Tapos kung ang regular na nangyayari. Pag ganito, Paps, feeling ko message to. May gustong sabihin or may gustong message kung sino man yung kumakatok doon sa ilalim. No? Kasi lagi, di ba? At saka nakita mo may pattern. Nakita mo may pattern. Bakit doon sa kumakatok? Yun nga eh. Nakita mo may pattern. Anong pattern? Hindi, may pattern na parang after 2, pag hindi nila pinansin, magte-3. Di ba? Pero pag pag nag-respond sila doon sa katok, titigil, no? Di ba? Parang ano kaya? Nakaka-curious. So ano yun? Kailangan mo lang siya i-acknowledge? Siguro, feeling ko ganun. Attention seeking Or may message, may gustong sabihin. Hindi kaya Morse code? Baka Morse code. Yung next time try mo pa i-record. Ano kaya? Oo. Kapag may kumatok, try mo i-record kung ano yung tunog ng katok. Feeling ko hindi na ito nangyari kasi parang feeling ko ang tagal na nito nangyari. Pero di ba, malay mo Morse code yun, no? SOS, di ba? Pares pa tayo na naisip. Ano lang, ... Nga pala, Paps, di ba kanina pinag-uusapan natin yung Psycom Publishing? Tingnan mo. Na algorithm. Nagla-launch tonight sa Shopee, sa Lazada, at sa National Bookstore
Yung True Philippine Ghost Stories na original, Original. pati yung resurrected nila. May resurrected Volume version? 1 yung resurrected version. So parang feeling ko actually out na ito yung post nila. Oo. Launching to na yung Philippine Ghost Stories. Kaya Psycom Publishing baka naman. Kaya, Paps, andyan sa 1 yung pinaka, maraming mga magaganda. Oh, Diyan si sa one. Jana Maniego yung yung original na author nito, Oo. yung parang writer ba? Kasi andyan ata yung Oo, yan, si Bloody Jan. Mary, tapos andyan din yung Twinkle Twinkle Little Star. Ano yung Twinkle Twinkle? Yung boyfriend, decapitated boyfriend yung story. kumakanta. Oo. Hindi ko lang alam kung yung version ng Twinkle Twinkle Lucky Star is nasa True Filipina. Kasi parang wala akong maalala na ganun eh. Pero marami nagkukwento na kumakanta pa daw ng Twinkle Twinkle Little Star yung yung parang Ganun. pinaka-killer doon. Tsaka ano pa nga ba dyan? Bloody Mary. Meron pang dyan eh. Ay, ano pa ba yung ibang mga sikat dyan? Dyan din ata, Paps, yung yung isang restaurant na maraming mga bakanting sasakyan. Oo, dyan nandyan din yung yun, galing. ganun, Oo. Kaya siguro yan yung una nilang ipapublish. Magkano na? May presyo? Actually, kanina, 7 p.m. nila pinost eh. Pwede ko tingnan ngayon sa Shopee. Tingnan natin kung nilabas nila. Kasi nakaraan, nung sale, di ba? Nag-live sila sa Shopee. Nag-message ako. Tinanong ko kung kasama po ba yung ayan, meron. 135. Uy, murang-mura. Yung Resurrected Volume 1. Ano tong Oo, Ay, ang dami. Nilabas nila 1 to 10, Paps. 1 to 10 ng luma. Okay. 104 pages. SRP 150. Kaya sa mga sa mga nakakamiss nito na Yung mga mahilig sa horror na hindi to naabutan dati, Ay, oo, I highly tama. recommend na kumuha kayo nito. Kasi, hindi to yung katulad ng mga libro. Ay, meron sila ito. Meron no bundle. 1 to 10. 1 to. 1, 2 Mura na. Parang 120 each. 7 isa. Collectibles. Tsaka collectibles na yun. Maganda yun. Ang SRP niya 1.5. Iba talaga yung feeling dati nung nung high school tayo na yan. Hindi lahat afford bumili since estudyante. Hiraman talaga yan. Actually, ito nga eh. Tas- Ito pala, Paps. Ganito. Saktong-sakto pala to. Bakit? Kasi yung YouTube channel namin, na-monetize na. Ay, oo, naalala ko nga pala. Na-monetize na. Na-reach namin yung 1,000 na subscribers. Tapos, na-reach din namin yung watch 4,000 hours. watch hours. Ngayon, sakto lumabas to. Mm-mm. Sakto lumabas to. Sa mga wala pang ganito, tapos, magpa-giveaway tayo. Oo, pwede. Ito Book one ito lang. guys. Ano bang pwede nating Yung book 1 lang muna. Book 1 ba? Alang, Hindi, nalupitan na natin. Bigay na natin sa kanila tong 1 to 10. hindi. Mas maganda, para marami makaano. 10 tao. Hindi na. Pwede Pwede, ganun, pwedeng ganun. Oo. Sige. Separate na lang ba natin yung mechanics nun? O ano? Paano separate? Sige, pero sige. Since ito, nag-release to ngayon yung Psycom na True Philippine Ghost Stories na book sa Shopee tsaka Lazada and sa National Bookstore. Mamimigay kami ng True Philippine Ghost Stories na books sa lucky listeners Oo. and sa viewers sa YouTube. Anong kailangan nilang gawin? Ang kailangan lang nilang gawin is ang hirap mag-isip kasi on the spot eh. Siyempre, actually ngayon ko lang din naisip eh. Pero ito yung mga naisip ko. Ang kailangan nyo lang gawin is i-share yung YouTube video na to. Or kung napanood nyo sa Spotify, share nyo lang sa sa Facebook. Sa Facebook, kailangan naka-public yung post nyo. Tapos, gamitin nyo yung hashtag na The Red Door Podcast PH. Tapos, hashtag The Red Door Podcast Giveaway. Yan, okay na yun So siguro. tatandaan nyo Oo. Start na ba ngayon o ina-announce mo pa lang? Ina-announce ko na. Start na to. Since na-release na to eh. Order ko na to ngayon. Oo. Tapos, para ready na. Pipili kami ng 10. Oo, 10. 10. Na Tapos makakuha. i-announce namin yan. Siguro yung first 5. Na First 5 naman nanalo, announce natin sa next episode. Tapos yung next 5, announce natin sa next na episode. So, yun, ganun guys. So, i-share nyo lang itong episode na to. Yung first 5 naman nanalo, i-share nyo lang episode 7. Kung napanood nyo to sa YouTube, i-share nyo sa Facebook. Tapos kung napakinggan niyo to sa Spotify, i-share niyo sa Spotify sa Facebook din.
magiging bale Facebook giveaway to. Okay? Make sure na naka-public yung post nyo, tapos naka-hashtag The Red Door Podcast PH, tapos hashtag The Red Door Podcast giveaway. Oo, yun. Okay. Ayan. Yan. Pipili kami ng 5 this week. Tapos next week, iba naman yung mechanics para sa susunod na 5 winners. Ayan. Oo, tama. At saka pag kunwari kayo yung nanalo, antay muna kayo na matagal kasi babasahin muna namin. Tapos joke lang. Biro lang. Oh, basta nakuha nyo na yung mechanics Oo. Itong episode na to sa YouTube, copy link nyo lang, share nyo ngayon sa Facebook profile nyo, sa personal account nyo, tapos lagyan nyo lang ng hashtag na The Red Door Podcast PH at saka The Red Door Podcast Giveaway. Okay, so clear tayo dyan. Ayan. Oo, ang ganda niyan. Ganda Promise. ito. Sa mga hindi to naabutan dati. Sulit kayo dyan. Mm. Tapos ayun na nga, Meron ka pa bang kwento na gusto i-share dyan? ikaw, meron ka? Kahit hindi Ah. submitted story. Actually, ito may gusto pa akong i-share dito. Ayan, eh. sige. Ayan, ito, hindi ko rin ito nabasa, hindi ko ito nabasa. Pero ito, ira-random ko na lang. Ito, Nag-send pala sa'yo. Personal email mo yan. Itong kwento na to, galing to, 4 days ago lang to. Galing to kay Nympha Balangkit. Hindi ko alam kung tama. Nympha Balangkit or Nympha Balangkit. Ayan. Hello po, Kuya Ian and Kuya James. Gusto ko lang po mag-share ng horror story ko po. Pangalanan niyo na lang po ako si Nympha. Sabi ko na. Oh, hindi, okay lang. Hindi, Oo, Nympha naman, okay. Mukha Nympha, namang hindi niya sinisecret yung Galing ako sa identity. Alcala, Pangasinan. Ay, kala ko Pampanga. Kakala ko yung Pampanga din eh. Alcala, Pangasinan. Pero magkalapit na magkalapit tayo, lang. no? Okay. Nung gabing yun, nasa pinapagawa po kaming bahay. Yung bahay na yun ay nakatayo sa bukid at wala din masyadong kapitbahay noon, and that time sobrang lakas ng ulan. Kaya mas minabuti na lang po namin magstay muna doon kasi hindi kami makauwi. May bagyo siguro, hindi ko alam. Maulan. Pagkatapos namin kumain nung gabing yun, nag-decide yung kapatid ko na maligo muna habang pinapatila yung ulan. Tapos yung isa kong kapatid nakaisip ng kalokohan na takutin yung kapatid ko. Normal na biro ng mga magkakapatid. Kaya nagtago kami sa isang kwarto na walang bintana. Kasi nga po ginagawa pa lang yung bahay, so halos di pa kompleto lahat. Okay. Kaya nung time na gugulatin namin yung kapatid ko, meron akong napansin dun sa bintana na parang may dumaang nakaputing babae. Weird. Teka lang kwarto na walang bintana. Kaya nung time na gugulatin namin, meron napansin dun sa bintana. Walang bintana. So sa ibang bintana to. Kasi 'di ba nagtago sila sa isang kwarto Na walang bintana. Tapos siguro habang inaantay niya yung kapatid niya para gulatin, may nakita Oo, siya sa bagay. sa bintana, sa labas. Ayun. Di ko muna pinansin. Sinabi ko sa mga kapatid ko kasi alam kong matatakot sila. Pero nung nararamdaman kong iba na yung pakiramdam sa loob ng bahay, niyaya ko yung mga kapatid ko na umuwi na kasi sakto tumila na yung ulan. Tapos habang nasa daan daw sila, sinabi niya sa mga kapatid niya kung ano yung nakita niya. Tapos kinabukasan, parang hindi na nila napag-usapan, parang may nakita kong ganyan. Ay, hindi, wala yan. Parang kinalimutan lang. Tapos, pagbalik nila doon sa bahay, may nakwento yung papa nila na kagabi daw nangyari din. Pag alis pala nila nung gabi na yon, nagkayayaan yung mga kaibigan niya na mag-inuman doon sa bahay na pinapagawa. Okay. So pag alis nila, may lumipat naman na yung ibang set ng tao. Papa niya and friends. Tapos sabi niya, meron daw nagpakita sa kanila babae na nakaputi sa bintana naman sa sala. Tapos halos matumba-tumba pa daw sila nung gabing yun kasi bigla na lang daw sumilip sa kanila habang nagiinuman yung babae. So parang ginalabutan ako. Isipin mo, ang sa inyo lang eh, no? Tapos biglang sisilip na, paano yung pagsilip, no? Oo. Alam mo yung, parang yung sobrang, creepy basta yung na. sobrang clear, sobrang Oo. kitang-kita mo na sumilip, literal. Ayun, tapos doon ko din kinuwento na may babae din akong nakita, nakaputi. Doon naman sa bintana na same din. Oo. So hinala ng papa ko yung kapatid namin yun na namatay.
Nung baby pa lang. Kasi lagi din daw nagpapakita sa panaginip niya yung babae. Okay. So meron silang kapatid na ano. Pero Paps, ano kaya yun? Ganun kaya yun? Nag-age din kaya sila? Yun nga hindi ko alam eh. Kasi parang dito, di ba, babae. Hindi naman sinabi na batang babae. Oo. Tapos hindi rin natin alam Kung baby, namatay mo siya, Oo. base baby. Pero base kasi na sumisilip sa bintana or nakikita na dumadaan sa bintana, ibig sabihin, ano na to? Middle age na to. Di ba? Pero kasi sabi niya, hinala ng papa ko yung kapatid namin yun na namatay nung baby pa lang. So bata pa nga. So ano yun? Tumanda? Yung... Yun nga ang tinatanong ko. Baby. Ano kaya yung case pagka ganyan? Tumatanda kaya sila diyan or natitigil din yung age nila since wala na nga sila. Yun yung ano nila yun, no? So parang mahirap nga din yan eh, no? Paano kaya kung may pumanaw tapos tumatanda pa lang. Tapos pag nagparamdam sa'yo, sino ka? Sa bagay Tapos na, hindi mo nakilala, no? Nakilala, no? Parang mahirap nga kung ganun. Parang mas okay. Hindi, ayoko naman na may magpakita sa akin. Pero parang ang hirap nga, no? Pag gano'n na parang tumanda din yung itsura nung ano. Oo. Pero Matakot yun. Pinaka nakakatakot sa akin, para sa akin dito yung ano. Yung isang lugar lang yung pinagpakitaan. Bakit kaya sa bintana na yun, no? Oo. Hindi ko alam kung may significance yung bintana tapos dalawa sila. Hindi naman sinabi nung mga anak doon sa tatay, di ba? Yung tatay lang yung nagsabi. Tapos nagmatch. Nakakatakot yun. Ganyan din yung yung nabasa kong story. Hindi to shared na story. Pero nabigla ko lang naalala ngayon habang kinukwento mo. Ano to, parang ang kwento nito is alam mo yung grupo ng football team. 'Di ba football team? 'Di ba grupo 'yan. Minsan kasi kapag dadayo sila ng laro. Ano 'yan? Pupunta sila sa isang lugar tapos magi-stay in muna 'yan sila sa isang hotel. Oo. Bago doon sa lalo na kung ano sila parang dadayo. Oo, dadayo sa isang lugar, 'di ba? Kunwari kung hindi nila home tama ba, home court or kung ano man 'yon. Kunwari dayo lang sila doon tapos may kalaro sila. Football team, di ba? Nagstay in sila ngayon sa isang hotel. Dahil kailangan makatipid, isang kwarto lang, parang sama-sama na sila. Siguro, ang parang tsura ng kwarto is isang queen size na bed, dalawang queen size na bed, tapos sa gitna nun, nilagyan na lang ng parang mga mattress. Para pwedeng yung iba, nandun sa kama, yung iba nandun nakahiga sa may mattress. Ngayon, yung nagkukwento, natutulog na. Tulugan na sila ngayon kasi parang bukas may practice or may training, may practice. Nararamdaman niya na parang merong something sa paanan niya. May nakatayo. Ganun yun, di ba, Paps? Alam mo yun, yung pagka uneasy yung feeling mo, mararamdaman mo kung may nakatingin ba sa'yo. Diba? Again. Akala niya, isa lang sa ka-team nila na baka tumayo or baka gising pa, papalipas ang oras. Ang ginawa niya, binuksan niya yung mata niya, sinilip niya. Pagtingin niya, hindi niya ka-team, Paps. Malaking tao daw. Malaki as in matangkad. Lalaki na matangkad. Pero yung tangkad niya hindi normal. As in matangkad. As in malaki daw talaga. Tapos nakita niya daw na naglalakad. Parang papunta daw dun sa may isang sa may kabilang side nung higaan. Tapos maya-maya, dahan-dahan daw na nilingon siya nung lalaki na matangkad. Pagtingin niya daw, Paps, duguan daw yung mukha. Yung as in OA yung dugo yung tumutulo. Alam mo yung parang tumutulo sa mukha maawas. Syempre siya. Parang fresh. Oo, parang ganyan, fresh yun. Syempre siya, natakot siya. Nagsisisigaw siya. Tapos nagbangunan lahat ng tumayo lahat ng mga ka-team niya. Binuksan yung ilaw, ganyan. Tapos tinanong, anong nangyari, ganyan. Tapos kinukwento niya na may nakita ko kanina dito, may isang lalaki, sobrang tangkad. Tapos pagtingin ko sa mukha niya, duguan siya. Ganun. Tapos yung mga normal na reaction ng mga kaibigan mo, nagtawanan lang, pinagtatawanan siya, na parang ganyan. Na parang guni-guni mo lang yan, tinatakot mo lang yung sarili mo. Nanaginip ka lang. Oo, nanaginip ka lang, ganyan. Pero Paps, may isang kaibigan siya or isang ka-team niya na hindi nagre-react, tahimik lang. Ano pangalan, Mark? Ha? Hindi. Kasi tahimik lang. Okay. Natawa tuloy ako.
yung kaibigan niya na to, hindi nagre-react habang kinukwento niya. Hindi siya kinukontra, pero wala ring sinasabi. Tapos tama na, tulog na tayo. Ganyan. Di, tulog na ulit sila. Kinabukasan ng umaga nung practice na nila, nilapitan niya yung kaibigan niya na tahimik lang. Siya lumapit. Siya lumapit. Okay. Sabi niya na, So napansin niya na? Oo, napansin niya. Sabi niya, napansin ko kagabi, tahimik ka lang. Sabi niya, parang kinukwento ko yung nakita ko na malaking tao na dumudugo yung mukha. Tahimik ka lang, hindi mo ako kinokontra. Hindi ka rin nagbibigay ng kahit na anong reaction. Siguro na niniwala ka sa akin, sabi niya na ganyan. Tapos sabi niya, hindi, kasi nung gabi na yon meron din ako nakakatakot na experience. Ang sabi niya, Paps, nung natutulog na daw siya, nakapikit daw siya, may nararamdaman daw siya na tumutulo sa mukha niya. Sabi niya na ganyan. Pero ang nakakapagtaka daw nun, every time na ibubukas niya yung mata niya, wala daw siya nakikita na tumutulo. Pero nararamdaman niya na parang alam mo na may tulo. Oo, may gumagano daw sa mukha niya. Tapos every time daw na ibubukas niya yung mata niya, wala daw siya nakikita. Tapos kaya daw siya tahimik nun kasi nung kinuwento daw niya na may nakita daw siya lalaki na duguan, na-imagine niya sa isip niya na baka yun daw yung nararamdaman niya. Baka yung napaisip siya. Napaisip siya na baka yung nararamdaman niya na tumutulo sa mukha niya is galing dun sa may mukha nung nakita niya lalaki. So yun, wala, nakakatakot na yung kwento na parang iniisip ko, buti nga hindi niya nakita paano kung pagbukas ng mata niya, nakita niya face to face sila nung ganun. Tapos alam mo yung tinutuluan siya. Sabi ko. Trippy na. Saan mo nabasa yan? Nabasa ko lang din sa sa internet. Parang nung nagko-collect ako ng mga stories na para dun sa episode sana natin nung bago tayo magkasakit. Tapos ngayon ko lang naalala. Ganda nun. Ayos yun. Tapos ayun na nga. Mukhang mahaba na tong episode na to. Yung episode na to is more on submitted stories and then nagpasok naman tayo ng mga konti. Actually, isa nga lang ata Kasi di ba usually meron kami mga kwento tapos papasokan namin submitted stories. So naisip namin na since dumadami yung mga nagbawas submitted muna stories. kami. Di bali next time kung mas prefer nyo yung mga stories from internet, hindi yung mga submitted pwede rin. Nga pala, aside from our email address, yung midnightitos@gmail.com, pwede ka din sumali sa Facebook group namin. Pwede kayong mag-post doon. We highly encourage na mag-post kayo ng mga kwento nyo doon para pag nakita naman namin yun and we think na parang worthy to share yun dito sa episodes namin sa YouTube at sa Spotify. Why not? Tapos pwede din namin kayo syempre i-credit sa mga kwento nyo. Ito yung Facebook group namin. Ayan, nakikita nyo dyan. Masyadong mahaba pag sasabihin ko tsaka baka maraming lumabas Pero ayan, nakikita nyo dyan. So, ayun na nga. Mukhang solve na tayo para sa episode. Solve na tayo para sa episode 7. So again, sa lahat ng mga listeners namin, mapa first time man or viewers, listeners, mapa first time man or talagang sumusubaybay sa amin, don't forget na i-like yung video, comment kayo tungkol dun sa mga tanong namin kanina, mag-comment kayo. And then, ayun na nga, yung binanggit namin na na giveaways, i-share nyo tong video na to sa wall nyo. Yan. Tapos syempre, kung napapanood mo tong video na to or kung nakikinig ka sa video na to at isa ka sa mga nagbigay nag-share ng kwento, comment ka naman para makapagpasalamat kami sa inyo through the comments and yun. Meron ka pa bang gustong i-share? Tapos ayun na nga, gusto namin magpasalamat sa lahat ng mga nagsasubmit ng stories, sa mga walang sawang sumusuport sa videos namin, yung mga followers namin sa TikTok, dito sa YouTube, sa Spotify, yan. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayun. Tapos kung meron kayo, ako gusto ko lang i-share, kung meron kayong Facebook, syempre, follow nyo ako sa page ko, Ian D. Estrella. Ikaw, anong? Sa TikTok, Tito James Zoo. Tapos sa YouTube, James Zoo TV. Ayun. Sa akin din pala sa TikTok, malapit na tayo mag 100k sa TikTok. Tulungan nyo akong maka 100k. Malay nyo, baka mag-giveaway din tayo doon. Pero, ayun nga. Dito muna, since nakapasok na tayo sa YouTube Partnership Program. Oo. And sa natin, thank you natin sa kanila yung giveaways natin. Ayun. So, yun lang muna guys. Maraming salamat sa panonood.
Thank you for staying dito sa 7th episode namin. And kita-kits sa episode 8 ng The Red Door Podcast PH. Again, my name is Ian. My name is Tito Jamesu. Yun. Kita-kits sa next episode. Bye. Bye. Ako ho si Doktor. Bakit? Ano to? Hindi, wala na bululaw. Sorry. Saan ka mag-revive? Dito. Sa- Bata. Umupo yung tatay at humagulgol. May lumapit sa kanilang doktor. Nagpakilala. Nung sinabi mo kasi, bigla ko na ano. Nagtaka ka bigla ako tumawa. Hindi, wala ka nabasa. Sa akin naman, parang doon ko naman naisip. So ayun, umupo yung tatay at humagulgol.